Magandang umaga mga kaibigan. Nagbabalik po ang inyo po lingkod, Duncan Ride. Ay ay ay, what a beautiful morning. Ang dami nag-exercise. Sana tayo din. Ganito yung mga oras na masarap mag-ride, no? Malilim, di pa ganong mainit, wala pa masyadong sasakyan. Ito yung mga ideal na oras o araw para makapag-ride. Kunyari nasa expressway tayo, no, tapos naka-scooter, ang sarap pala, no? Pag kamote talaga, no, talagang kamote. Napakaraming kamote sa kalsada talaga naman, oh. Kung saan masikip, doon haharurot. Kung saan masikip, doon mangguguhit. Kamote nga naman, no. Proud na proud sila sa ginagawa nila. Hindi nila alam, sila lang yung proud. Ay, mali pala. Hindi nila alam, sila lang yung buwibilib sa mga pinaggagawa nila. Ako, pag nararamdaman kong kamote yung kasama ko o nakakasabay ko, hindi ko pinapatulan. Kasi minsan pag yung kamote naramdaman niyang uunahan mo siya, mas tutulinan pa niya. Ako kasi pag may gumawa sa akin ng ganun, mas binabagal ako para di kami magkasabay. Ayoko makipagsabayan, ayoko pumatol kumbaga. Dahil dahil kilala ko yung sarili ko at alam ko yung kaya kong maging, o alam ko yung aking kakayahan. Ayokong humantong sa di maganda. Gusto ko umuwi ng bahay na walang problema. Kaya nga lahat tayo gusto natin umuwi ng safe at wala nakakaaway, dahil gusto natin pag uwi ng bahay mapagpahinga na tayo, yung isipan natin. Ayoko makipag-away. Kaya hanggat maaari ako na yung umiiwas. Kaya kung may kamote, di ko na masyado iniisip yan, di ko na masyado pinapatulan, diba? Pag alam kong kamote, naramdaman ko, pinapauna ko, ayaw mo siya mauna. Kagustuhan, kaligayahan nyo yun eh. Baka mamaya talaga nagmamadali, natatae, o may hinahabol na oras, alam mawawala, lilipas din yan, makakalimutan mo rin yan. Ang hindi mo makakalimutan yung enkwentro nyo, kasi pagka nagkaroon kayo ng enkwentro, tatataksisipan mo yan. At tuwing maalala mo yun, lalo kang hahibla din. Yan ang ayoko mangyari, na hindi siya mawala sa isipan mo at tuwing naalala mo siya, nababatrip ka. Maganda talaga meron tayong limiter dito sa throttle, no? Kumbaga para nakokontrol natin yung mga damdamin natin, yung mga sarili natin. Kunyari binirit mo, hanggang doon lang talaga yung pwede mong ibirit. Mapipigilan mo yung sarili mo, yung damdamin mo, kasi hanggang doon lang talaga diba? Pero kung walang limiter yan at alam mong kaya mo siyang unahan anytime, uuna mo, kakarerahin mo na yan, diba? Pero pag alam mong may hangganan, matatanggap mo sa sarili mo na hanggang doon lang o hindi mo i-challenge yung sarili mo, kasi alam mo hanggang doon lang talaga yung makakaya. Kasi hanggat alam mong kaya mong unahan siya o karerahin siya, na may kakayahan yung motor mo na talaga matulin na mga rera, pag tinamaan ka no, yung pride mo, pag alam mong kaya mo naman, minsan dahil sa pride kakarerahin mo siya, di ba? Pero kung alam mong may hangganan, may limitasyon, mapipigilan mo yung sarili mo, matatanggap mo agad, may limiter. Kasi minsan pag tayo nasa pawan yung pride natin, ayaw natin magpalamang. Ito yung mga delikado overloading, dami mong dala-dala. Paano pag nahulog yan? Overloading kami, dami mong dala. Mga kaibigan, may kukwento pala ako sa inyo. Ito, may scammer na pumunta sa bahay. Mag-iingat kayo sa mga may tao na nagpapanggap na nakagat daw ng inyong aso. Ngayon, merong isang lalaki na nakagat daw, na ika-ika, tapos dumudugo. May parang dalawang butas do sa binti niya na tumagos yung dugo. Nakagat ng dalawang pangil. Ngayon, sabi, nakagat daw ng aso nyo. Tapos sasabihin niya na kahit ang bayaran na lang daw yung paunang injection, at siya na lang daw ang bahala sa mga susunod na mga injection, di ba? Mga 4 injection yun. Bigyan ko na lang daw siya na pang injection dahil ayaw niya ako maabala. Siya na raw ang pupunta doon sa clinic para pa-injection yung sarili niya, and then sa mga susunod siya na ang gagastos. Ngayon ako naman syempre natataranta ako kasi first time kong maka-encounter ng ganun. So syempre inasikaso ko, sabi ko, kuya,
Kasama na kita sa clinic, may alam mo akong clinic. Mangkas ka na sa akin, ihatid kita, tayong dalawa magkasama. Ako magbabayad. Ngayon parang siya naman parang ayaw niya. Sabi niya keso may high blood daw siya, nagme-maintenance daw siya. Ayaw niya raw akong maabala dahil sino ba naman na may gusto noon, wala, di ba? Hanggang sa meron palang clinic sa labas ng bahay namin. Pinuntahan agad namin. Kaya wala siya nagawa, dinala ko siya sa clinic, and then hanggang sa yun na nga, tinanong siya ng nurse kung meron ba siyang high blood o nagme-maintenance siya. Tapos maya maya meron daw, naglabas siya ng mga gamot. Tapos yung gamot na nakita, parang alaksan niya tayo, no? May pinamik. Di ko naman syempre masyado nakita. Pero ang dami niya nilabas sa gamot. Ngayon, lagi siya lumabas. Sabi ko ang mahal kasi nung pa-injection. Ganito na lang, meron akong kakilala mas mura. Sabi niya mga kulang-kulang 1,000. Ako naman syempre hindi ko agad naisip yun na scammer. Siya nagpupumilit. Di sabi ko meron akong 1,000 dito. Sigurado ako kuya. Kaya ako nang bahala kuya, hindi mo naman din gusto to Nung binigay ko sa kanya yung pera, ang bilis siyang umalis. Ay pag fist bump pa sa akin. Tapos nawala na siya. And then pag uwi ko ng bahay, doon ko na-realize na baka di kaya na-scam ako. Habang naglalakad daw pa uwi, doon ko na-realize na hindi kaya na-scam ako. Kasi unang-una, ayaw niya magpasama sa clinic. Tapos pinipilit niya sa akin na kahit unang injection na lang daw yung bayaran ko, siya na lang daw ang bahala sa susunod. Ngayon na pagkakamali ko, hindi ko na-check yung sugat niya. Oo nga, nakita ko may dugo, 2 dugo na tumutulo. Although may tumutulong dugo, hindi ko na-check. Saka hindi ko na, dapat sana nilinis ko yung sugat niya. Kumuha ko na alcohol, first aid kumbaga. Kasi kung ma-check ko yun, malilinis ko, malalaman ko na hindi pala totoong nakagat, ito pa lang, mahuli ko na siya. Kaso hindi ko nga nagawa yung ganun. Dahil sa taranta na rin, syempre first time ko maka-encounter ng ganun, hindi ko agad naisip yun. Ang inisip ko para hindi siya mag-alala, kasi kasalanan namin, nakawala yung aso namin. Pero nung kinausap namin yung mga kapitbahay namin, hindi naman daw nakagat. So scam nga. Kasi may mga nakita na bigla na lang daw nagsabi na kaganino aso to, na nakagat daw siya, ganyan. May nakakita, hindi naman daw nakagat. So para sa akin, pag may na-encounter kayong ganun, i-first aid nyo siya o inspection niyo yung sugat, tinisin nyo kung malilinis nyo, kung talaga may kagat. Kasi kaya ayaw niya magpa-injection kasi syempre pag binayaran mo injection, wala siyang makukumpera kasi binayaran mo na napunta na sa doktor.